who Edsa is? Do you know? Epifanio de los Santos. Yes, kilala niyo siya? Hindi. Narinig ko lang sa mga kasi nakwento na sa akin, di ba dati, Highway 54 ba yun? Opo. Tapos pinalitan daw sa Epifanio. Pero I never knew. Sorry, I never knew. Kung sino siya? I think it's a political figure. Okay. April 7, 1959, pinalitan ng Kongreso ang pangalan ng Highway 54 at tinawag itong Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Na-signan na naging batas, birth anniversary ni Epifanio de los Santos. Yung main claim to fame niya ay historiador siya. Nagsulat siya ng biographies about Aguinaldo, Bonifacio, Jacinto, Del Pilar. And up to that time, 1910s ito. So, hindi pa natin masyadong naiintindihan yung buong kasaysayan ng revolution. So, inukit ni De los Santos ito. Isang napakatalinong tao, ang kanyang paglaban para sa kapayapaan ay mapayapa. Parang si Rizal, reformista. So, hindi siya controversial. Ipinangalan kay De los Santos ang Highway 54 dahil ipinanganak siya sa Malabon na sakop pa noon ng Rizal. The bulk of Highway 54 was passing through Rizal province at that time. And so yung nagtulak para sa naming Highway 54 was yung province of Rizal. Since taga Rizal siya, ito pwede nating pagyabang, no? Isang henyo, si De los Santos ay itinuturing daw na ikalawang Jose Rizal dahil sa angking galing sa iba't ibang larangan. Kahit ang Espanya ay kinilala siya bilang isa sa pinakamagaling na manunulat sa Kastila. Nagsulat din siya sa Tagalog. By bringing out itong mga Tagalog literature, Tagalog stage, he brought out something that nobody took seriously before. Especially from that class, no, from the upper class. 1928 namatay si De los Santos, pero nanatiling sikat daw ito noon. Parang he is one of the founders ng kung sino tayo. Parang siyang nagbuhay ng ano ba talaga yung revolution. No? Sino-sino ba yung mga tao doon? Sino mga leader? So, kung wala siya, we would not have the knowledge of the revolution that we have today. Pero kung wala yung initial foundation stone na yun, mawawala tayo. So sinundan niya yung footsteps ni Rizal in trying to reconstruct who was the Filipino. But the one thing that he did naman... Mula sa edukado at mayamang angkan, nagawa raw tawirin at abutin ni De los Santos ang mga nasa ibang antas ng buhay. Pumasa din siya because he wrote about Jacinto. And there's one story na talagang nahanap niya yung isang writing ni Jacinto doon sa isang manukan. Talagang nirespeto din siya ng mga ordinary people. Of course, may language gap, but yung ability, yung feeling na he was one of the Filipinos and yung sense of pride na binigay niya sa atin, yun ang isang contribution niya. Mahaba man ang listahan ng kahangahangang gawa ni De los Santos, dumaan pa rin sa butas ng karayom ang kampanyang ipangalan sa kanya ang Highway 54. Marami raw mga pangalan na pinagpipilian noon para sa matalahi pa noong highway. Sina Congressman Eulogio Rodriguez Sr. at Congressman Juan Sumulong ang nakipaglaban para sa pangalang EDSA. Darang papangalan kay President Quezon noon, tsaka sa iba pang mga mayroong mga gustong ipangalan sa kay William Taft, yung mga foreign, mga Amerikanong nag-ano rito nung araw, naging Governor General. Bakit tayo manghihiram ng pangalan ng iba? Bakit hindi tayo kumuha dito sa Rizal na nakilala? Tatlo raw ang pinakamatunog na suhestyon noon. Avenida 19 de Junio para sa birthday ni Rizal, President Ramon Magsaysay Avenue at General Douglas MacArthur Highway. Pati sila, Quezon, sila nun. Ipinaglaban ni Rodriguez na tawaging EDSA ang Highway 54. Nakilala at naging assistant siya ni De los Santos sa Philippine Library and Museum. Ang daming ang ang daming kumukontra, maraming nag-aano na gusto nila nga Quezon. Nakamatayan ngayon ni Eulogio Rodriguez, senior yan, nakamatayan niya. So pinagpatuloy ni Don Juan Sumulong.
Naging kaeskwela ni Sumulong si De Los Santos sa law school sa UST. Sa pagsulong ng pangalang EDSA, nakatulong daw ni Rodriguez at Sumulong si Jose P. Santos, ang panganay ni De Los Santos na isa ring kilalang manunulat at historiador tulad niya. Tusan pa ako nung tsuhin ko noon. No? Pag yung mga kaibigan niya, mga close na kaibigan niyang mga writers, pumupunta ka ng personal dun sa ano. Tsaka ganun talaga, pag papatulong kami, sulat, ganun. Ako yung inuutusan. Isipin mo, nag-jeep ako. Ito sa lolo ko to. Hindi naman siya. Kahoy siya talaga. Sa lugar ng lolo panyong niya sa Nueva Ecija, lumaki si Ching. Natatandaan pa niya ang malaki nitong library, koleksyon ng mga antik at kung ano-anong bagay na Filipiniana. Sobrang daming antik. Halos puno. Tapos sa baba, may museum yon. Nandun daw yung talagang mga original ng ano ni Rizal, nila Bonifacio, ganyan-ganyan. At inaano nga, tinatranslate pa sa Spanish at ano ng lolo, kaya ginagano yan. At saka yung mga paintings na talagang kala Amor Solo. Naabo ang lahat ng koleksyon ni De Los Santos nang sunugin na mga hook ang mansyon. Nangihinayang man, sabi ni Ching, ang itinuturing niyang pamana ay ang mga narinig niyang bilin, aral at kwento tungkol sa kanyang lolo. Masipag, nag-aaral siyang mabuti, ganyan, yung kanyang katalinuhan, pagmamahal niya sa Pilipinas. Kaya tinanggap niya yung sa National Library, mas maging director, kahit mababa lang sweldo noon. Kasi nga, gusto niyang maayos yon at maipakita daw sa mga tao na doon sa library, doon dapat nagpupunta tayo para mag-research. Inayos niya yan, yung library. Na-stroke si De Los Santos habang nasa opisina niya sa Philippine Library and Museum. Nagluksa ang buong bansa sa kanyang pagkamatay. 31 taon ang binilang bago dumating ang formal na pagkilala ng Kongreso sa kontribusyon ni De Los Santos sa bansa. Tuwang-tuwa raw ang angkan ni Ching kahit hindi sentro ng buhay noon ang EDSA. Ano pa nga yan wala namang pumapansin dyan dahil masyadong magubat at maano-ano pa daw yan nung araw. Dekada 60 na nang magsimula mamutik-tik ang housing projects ng gobyerno sa Quezon City. Ang Makati naman ay halos nabubuo na bilang financial, commercial at residential center ng pribadong sektor. Sumunod sa pag-unlad at pagdami ng tao at negosyo ang mga karatig bayan ng Maynila. Pagdating ng 1975, nang mabuo ang Metro Manila, ang EDSA ay isa ng pangunahing lansangan. Pero kasabay nito ang pagkalimot kay De Los Santos. Since namatay siya noong 1928, hindi naman parang hindi nila nabasa yung mga sulat na yun. Karamihan ng collection niya at yung mga sulat niya, marami ang nasunog during the war. So, irretrievable ito. But for the people of the pre-war generation, talagang alam nila, it was a second Rizal. Pag tinatanong namin yung mga taong nakakausap namin kung ano unang pumapasok sa isip nila pag binabanggit yung EDSA, ang sinasabi nila ay yung EDSA Revolution, yung pag-aaklas, yung... Ironic nga, di ba? Peaceful si De Los Santos. Matagal ko na akong nakabis na ito. Itong Epifanio de los Santos na to. Sumasabi-sabi ito bilang pinakamatandang karsada ho rito sa Kamaynilaan. Ano pa po ang ibig sabihin ang kahulugan ng EDSA sa inyo? Pag-aaklas ng sambayanan at nagkakaroon ng tinatawag na mga rally-rally ang masang Pilipino. Ginaganap po dito sa kahabaan na to. Sa loob ng 3 araw mula February 22 hanggang 25, 1986, tumutok ang buong mundo at naging bukang bibig ng lahat ang EDSA. Naganap sa kahabaan ng EDSA ang kauna-unahang mapayapang revolusyon sa buong daigdig, ang People Power Revolution, na nagwakas sa diktadoryang Marcos.
Dumagsa ang mga tao at pinalibutan ang Camp Aguinaldo at Camp Crame para proteksyonan ang mga rebeldeng sundalo laban sa Malacanang. Hindi namin nakilain na one time po, I think umabot ng mga 2 million plus from Makati to Quezon City. Nagulat ba kayo sa laki? Medyo. Dahil minsan para makompute namin yung ilang tao talaga sa kainitan, no? Minsan sumasakay kami sa helicopter at we take off, no? And we compute based on squares. Nabalitaan the president. Sa EDSA People Power Revolution, unang tumatak sa publiko ang pangalan ni Senador Gringo Onasan bilang isang matapang na koronel at leader ng Reform the Armed Forces Movement o RAM. HNO ni Defense Minister Juan Ponce Enrile ang kasalukuyang Senate President. Si Enrile kasama ang nooy Vice Chief of Staff General Fidel Ramos ay hayagang bumaliktad sa Administrasyong Marcos matapos mabisto ang plano ng RAM na pasukin ang Malacanang. Nagdesisyon ng dalawa na magkuta sa dalawang kampo sa kahabaan ng EDSA. Strategic location ho ba ang Camp Aguinaldo at Camp Crame? Hindi masikip. Kaya lang for symbolic purposes. Madaling magpuntahan doon yung tinatawag naming tropa, no? Yung kasundaluhan. At may communications facilities doon sa Camp Aguinaldo at saka sa Camp Crame, kung saan pwedeng magsalita at mag-communicate sa mga kapanalig natin, no? Namin noon, si General Ramos at saka si Minister Enrile. Wala raw choice noon ang mga rebeldeng sundalo. May mga suggestion na pumunta kami sa countryside, wage a protracted struggle. Matagal At naisip din namin na mahirap yung i-inflict yun sa sambayanan, yung civil war situation, kung saan mahahati yung bayan and there would be armed conflict. Nirekomenda ng mga members ng reform movement na kay Minister Enrile na doon na lang magpunta. There were tactical and strategic considerations. Sabi ni Onasan, nakiusap lang sila sa mga aktivista noon na araw-arawin ang demonstrasyon sa May Mendiola hanggang maging sapat ang kanilang paghahanda. Matagal daw pinagplanuhan ng grupo ni Onasan ang paglusob sa Malacanang at bahagi ang EDSA sa kanyang mga naaalala. Nagtutulog yung mga kababayan natin. Tumatakbo kami from Camp Aguinaldo to Bonifacio. That's 12.6 kilometers. Carrying 70 pounds of equipment. Ang fond memories ko is dadaanan namin yung mga lasing dyan sa Shaw Boulevard, EDSA Crossing. Pag nakikita kami, may dala pa kami mga bandera nun, nawawala yung kalasingan. Nagigising. So siguro hindi na, anong ginagawa nitong mga ito, no? Madami ho kayo. Mga 100 plus people. Ginawa raw nila ito sa loob ng halos isang taon. Every morning, at 2 o'clock in the morning, matatapos kami ng mga alas 4, alas 5. Tapos pahinga na kami. Parang tuwing makakarinig, di ba madalas patugtugin yung bayan ko. Sa loob namin, relax lang kayo, malapit. Saan kayo tumatakbo? Sidewalk? Hindi doon sa gitna. Sa gitna. Sa sidewalk ko kasi marami kaming masasagasaan. So doon kami sa gilid, hindi naman sa gitna. Okay. So parang isa kayong tropang tumatakbo? Hindi 4-man teams po nun. Tapos sabi ko, bawat team magdala ng Philippine flag para maintindihan ninyo kung ano gagawin natin. For God, country, and family. Sabi ni Onasan, wala pang traffic noon sa EDSA. Sino yung mga dumadaan sa EDSA? Anong klaseng kotse yung dumadaan sa EDSA? Mga buso. Bus? Public transport mostly. Opo. Walang private cars? Wala pa hunong tricycle. Meron na hong ilang jeep. Dahil yung jeep galing yan sa World War II, di ba? Yes. Yung mga military vehicles na kinonvert for passenger. Binutas yung likod. Sundalo ang ama ni Onasan, kaya pamilyar na sa kanya ang itsura ng Camp Aguinaldo at Crame bago pa siya maging sundalo. Ang kapaligiran ng kampo ay natatandaan din niya. Kung yung EDSA gravel road, can you imagine the side streets? Yes. But Aguinaldo and Crame were there already. Walang katabi yung Crame, Aguinaldo, walang mga subdivision? Wala ho. Yan hong Green Hills ngayon. Talahiban ho yan.
May side street na ba? May mga santolan, may mga... Meron. Pero maliliit na kalsada na talagang putik pag umuulan. At graba. Hindi ho sementado yan. Pero inabot ko nung isemento na. Sa EDSA 1, umani ng paghanga si Unasan. Pero ilang tangkang kudeta na naganap din sa makasaysayang highway ang naging dahilan ng kanyang pagiging pugante. Sa kanyang panibagong papel bilang politiko, hindi pa rin daw niya nakikita ang hinahanap niyang pagbabago na nasimulan dapat sa EDSA. Siyempre physically, nagbago. Pero I cannot say as much for the system that we wanted to reform, to improve. O sige, bakit po? Pero nobody said naman it would be easy. Diba? Dahil palit tayo ng palit ng presidente sa kalsada o through elections. Pero yung pinanggagalingan nung kinasusuklaman natin na corruption, katiwalian, nandiyan pa. Ang katanungan palagi is, EDSA pa lamang, main thoroughfare, historic. Talaga bang nagbago? Nag-flyover na tayo, pero matraffic pa rin naman. No? Galing ho ako sa Marikina. Halos 2 oras ho ang biyahe ko pumunta rito. Ito ay mga physical symbols lang na dapat maging sagisag nung tunay na pagbabago. No? Hindi ho ako sigurado kung maganda ang nangyari. May flyover. Dumami naman yung kotse. Kahit parang pagod na sa mga nangyayari at kanyang nakikita, si Honasan ay nananatiling umaasa raw na may darating pang maganda para sa atin. Tila may naiwan pa rin ang EDSA 86 sa sundalong rebelde na naging senador. Kahit ang 2 pang sumunod na EDSA People Power ay naging parang bangungot. Itong EDSA 86 at saka yung bisita ni Pope, 2 times in my lifetime I have witnessed Filipinos coming together for something, not against something. Kinilibutan ka ba? Medyo. Pero pag naalala ko, halo-halo na eh. Yung parang nagpa-flashback, halo-halong memories at emotions. Pero kung ganito, sumasakay ka, siyempre nakikipaghabulan ka, di ba? May disiplina ba yung mga bus natin? May iba rin na hindi ka pa nakakasampa, tumatakbo na. Siyempre, delikado ang buhay natin doon pag nahulog tayo. Ba't sila ganun? Siguro kung natatakot, baka sila hulihin. Kanina, sasakay ako doon sa Pamana, tapos sabi noong konduktor sa akin, sige na, apura na, apura. Naku, Diyos ko, umurong ako, baka ma-disgrasya ako. Mas bumilis ang pagbabago sa kahabaan ng EDSA mula noong dekada 80. Ang dating maputik, maalikabok at matalahib na highway ay nagbigay daan sa mga eskwelahan, motel, hotel, terminal ng bus, gasolinahan, palengke, kainan at malls. I think the plan did not foresee na ganun kabilis ang expansion ng population natin. Okay. So it was kung gradual yun, they could have planned further tapos i-relocate nila. Pero sa bilis ng expansion ng population natin, sa palagay ko, kaya nagkaroon ng aberya sa plan. Hindi makontrol ng gobyerno yung zoning kung saan ilalagay mga commercial establishments, schools, hotels, lahat ng areas na para sa isang lungsod. Naghanap na lang ng balanse yung lungsod. At lumabas ang pinakamagandang lugar na magtayo at mag-develop yung lugar sa pinaka dulo, pinaka fringe ng
ng Metro Manila. Yan yung dinidefine ng EDSA. Nakita ng developer ng opportunity. Kaya nag-establish ng development zone. This is the plan of Burnham that was never built konti lang. Hindi na ipatupad ang zoning plan dahil pumalag daw ang mga may-ari ng lupa. Nagkaproblema ang gobyerno sa mga kailangang kalye at proyekto. Kaya wala silang magawa. Umabot ng 20 years ata yung connection mula sa top to Rojas Boulevard dahil nga sa property rights at kailangan ikaso at mahabang usapan dyan. Ganito raw ang nangyari sa putol na bahagi ng Circumferential Road 3 o C3 na magkakabit sana ng tuloy-tuloy sa Araneta Avenue hanggang Makati. Naudlot ang paggawa ng daan mula Makati patungong Mandaluyong at San Juan. Malaking putol noon, no? Bakit po? Hindi pinursige because either complaints about right of way could not be pursued, no? So you can imagine if you had C3 and then you have EDSA and then you have C5, I don't think EDSA would have been that bad. Kulang sa political will, no? Lack of foresight. Okay. We've never learned. Of this whole plan, it's only that remains. Pumasok ang matinding espekulasyon sa lupa. Ang bawat labas ng plano kaugnay ng pag-aayos ng syudad noong araw ay nasusundan daw ng pamimili ng lupa ng mga may pera. Patuloy pa rin daw ito hanggang ngayon. Tumataas ng tumataas yung presyo ng lupa. Yung 5 centavos ni Mrs. Tuaso naging 1 peso after the war. Hindi na kaya, walang pera yung gobyerno. So yung land speculation led to hindi na kaya high prices, hindi na kayang i-consolidate ng gobyerno yung lupa. That's what led to the failure. Naglalakihan at nagtataas ang condominiums ang lumilinya na ngayon sa pasikip ng pasikip na EDSA. Wala ho bang say ang MMDA dun sa mga construction na nangyayari sa EDSA? Wala ho kayong... Sa mga condominiums? Unfortunately, wala. Except dun sa mga condominiums na katabi po ng mga waterways. Mga LGU ang nagbibigay ng permit sa mga itinatayong gusali sa kahabaan ng EDSA. Nasa local government code na ang bawat syudad at bayan ay may karapatan magkaroon at magpatupad ng sariling land use plan. At dahil kani-kanya ang bawat LGU, iba-iba ang diskarte at lutang na lutang ito sa mga gusali sa EDSA. There is an ongoing competition among the LGUs involved. Siyempre, iba naman ho ang kagustuhan ng mga tiga Las Piñas sa Quezon City. Iba ho ang pananaw ng tiga Valenzuela, coming from an industrial municipality before, sa Taguig na ngayon ay merong construction boom and competing with Makati. Siyempre, yun sa kanila, for economics, mas malaki ang kita ng LGU, mas maraming social services silang mapoprovide. Nakakatuwa raw ang kompetisyong umiiral sa mga syudad ng Metro Manila dahil pinag-iibayo nito ang sariling pag-unlad. Pero sa kabuuan mukhang hindi raw tama o maganda ang epekto nito. Iba-iba ho yung konsepto in terms of integration sa road system, traffic system. They also have to, no offense to them, they also have to look forward to what would happen 10 years, 20 years from now. Baka wala tayong parking space. So ang EDSA po, hindi lang naging lagusan, kung hindi naging sentro na rin po ng mixed-use development na sa tingin ko ay hindi na plano ng tama. Nagsama-sama na po ngayon ng commercial, residential, pati mga paaralan na kung naagapan at kung may sinunod na master plan, urban master plan, ay naiplano na natin na maayos, kagaya ng Orchard Road, kagaya po ng malalaking lansangan sa Nathan Road o yung malalaking lansangan sa Europa. Napakahirap pong baguhin ngayon uli lahat yan dahil halos na-occupy na ho lahat ng espasyo. Kulang sa forward planning, no? If I may say as an engineer. Unang-una, naubos na yung carriageway, no?
and then ginitnaan ng LRT. No? Yung LRT should either have been totally elevated or totally underground. Ang nangyari dyan, nakipag-agaw pa yung LRT at grade. No? The U-turns which were done much later. So all of this. No? And then you have major, people don't know, there are major water utilities under EDSA. Ang mga tubo raw ng tubig ng Manila Water at Maynilad ay nasa ilalim ng EDSA. Malaking problema ito oras na magkaroon ng aberya, sabi ni Singzon. It used to be a secondary road and then it all of a sudden became the primary road. Dahil naging sentro na ng pang-araw-araw na buhay sa Metro Manila ang EDSA, salasalabat na rin ang mga billboard sa kahabaan ng highway. Mga commercial na ang bumubusog sa mata ng mga pasahero at motorista. Billboard capital ho itong EDSA, 2,000 billboards, 90 billboards per kilometer. Kahit hindi na raw pag-usapan pa ang mga kontrobersyal na mga mensahe ng bilyong-pisong industriya, malaking sakit ng ulo sa MMDA ang mga billboards. Walang semblance of uniformity and even appearance of complying with basic tenets of the National Building Code. So, but these are big businesses. I'm not against them, pero dapat po siguro dito lang sa EDSA pakita natin na tumatalima tayo sa tagubili ng batas. Sa mga anunsyo sa EDSA, makikita at mababasa rin ang ilang pang mga problema na mas malala kapag umulan o may bagyo. At syempre, kay umulan o umaraw, pagbungad pa lang ng EDSA, kita agad ang numero 1 reklamo sa pangunahing highway ng Metro Manila, traffic. Sa Usad Pagong na 12.8 kilometers per hour, ang pangkaraniwang bilis sa EDSA, nag-aaksaya raw ang Pilipino ng $3.5 billion kada taon. Sobra-sobra ho tayo eh. Kung ang sinasabi, 1,600 vehicles lang ang pwede kagad naman, sobra-sobra. Doble-doble na ho yun eh. Ngayon po, 1,200 vehicles per lane per hour ang EDSA. So, more than the carrying capacity na. Pero hindi lang po yun ang pinag-uusapan. We talk about pollution, added fuel cost, burden to the economy, lost man-hour productivity. Ang daming problema niyan eh. So, ang bigat ho niyan. Sa tingin ni Singzon, pinalala ng kakulangan ng disiplina ang sitwasyon. Yung ibang bansa, 2 lanes na through traffic is more than enough. Every night, I practically pass through the junction of EDSA and Taft Avenue. That's the worst junction you can ever be at the peak hour. Lahat nandiyan na, no? Bus, jeep, tricycle, tao nasa kalye. Kasi yung mga sidewalk na they've been taken over by vendors, no? So yung mga tao ngayon, kumukuha ng sasakyan sa EDSA. Mismo? Sa EDSA mismo. Nandiyan yung stasyon ng LRT. They choke the EDSA, they reduce it from 5-6 lanes to 3 lanes. Tapos kukunan pa ng mga sumasakay yung 2 lane. So you're left with 1 lane for through traffic. So ayan, yung lack of discipline, obvious. Dahil sa sobrang traffic, grabe ang polusyon sa EDSA. Isang tingin sa mga tao at isang singhot ng hanging EDSA, hindi maikakaila ang nakakasulasok at nakakalasong amoy. Pinakamataas dahil sa traffic. Okay, so, kung mabagal masyado yung vehicles, no, then it really contributes significantly. So, if we just improve the traffic movement there, then our pollution index would significantly drop. Personal kong naranasan ang mga sinasabi ni Singzon habang binubuo namin ang istoryang ito sa lansangan ng EDSA. Mahirap sumakay. May tiempo na sa pag-aabang pa lang ng bus para na akong nakikipagpatintero kay kamatayan. At kung bumuga ng usok ang mga sasakyan,
Para lang mga manok ang mga pasahero sa kalsada. Kahit maluwag ang napara kong bus, hindi pa pala ako makakahinga ng maluwag. Sabi ng isang nakasakay ko, kailangan daw maging alerto. Pangatlong beses na po, yung may mga, lalo sa ordinary bus, kahit po aircon bus, may mga sumasakay na grupo sila kung sumakay, mga hold-upper, mga mandurukot. Hindi ka natatakot? Natatakot din po. Pagka po ganun, parang pinakikiramdaman ko, pagsakay ko po kasi, nandun na po yung tinitignan ko yung mga kasakay ko sa bus. Tapos, pagka alam kong alanganin, yung medyo alanganin yung mga kilos nila, pati galaw, lumilipat po ako ng bus. We can instill this not just sa mga personal. Naitanong ko tuloy kay Chairman Tolentino kung gaano ba kaligtas ang EDSA. Ang nangyayari po, yung crimes ng EDSA, mostly motorized crimes. Hold up sa bus. If you consider serious traffic violations as crimes, yung mga ganun pa. Pero yung Yung mga hold up, yung mga ninanakaw, yung mga bata. Yung mga rugby boys. Ano ho yan eh. It's a long story pero we try to transfer them to the SWD center. So, again, it's another reflection of societal neglect, for instance. Parental neglect dun sa mga bata. So, hindi lang naman po sa EDSA yun eh.